Bistado na! Breaking news just in. Naku po, lagot. Maharlika kumanta again. Bagong muka ni-reveal. Nagkaka-reveala na talaga habang patagal ng patagal ito ay patindi ng patindi at kapanapanabik ang nagiging istorya. Teleserye, kumbaga. Siyempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating mapapanood ngayon. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok. Kaya sabi ko, putang ina, kaibigan to ni Lisa, ano, soul to. Okay? May message ako, kaya nga itong message, pinost ni Sas, ito ang nakalagay. Okay? Sabi ni Sas, attempted bribery last year from someone claiming to represent James Kumar. Pinost ni Sas. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Imposibleng ilabas ngayong araw ang CCTV footage o sa susunod na hearing sa Senado ang tangkang pagsuhol di umano kay ex-PDEA Agent Jonathan Morales na ayon pa kay Morales na sabihin mo lang kung magkano. Ito ay para hindi na dumalo si Morales sa pangalawang Senate hearing noong May 7 at dito nga ay lumabas ang pangalan ng isang Bombay na si James Kumar. Pero teka, sino kaya itong James Kumar na ito? At sino yung James Kumar na yun? At, nako, ilalabas yung CCTV at sinusuhulan si Morales para hindi siya magpunta nung nakaraang hearing. Name your price. Ba? Tapos nga ng Senate hearing ay biglang napasearch sa Google ang mga netizen at ito ay kumalat na pala ang mga pictures ng sinasabing James Kumar sa social media at kasama ang ilan sa mga senador, sila si Senador Jinggoy Estrada, Senador Revilla, Senador Chis Escudero, Liza Marcos at syempre si Marcos Jr. 2 hours ago din. Nag-post si Maharlika sa kanyang page na Buljakan na kaabang-abang ang CCTV. Nabanggit kasi ito ni Jonathan Morales sa So parang anong nangyayari noon, Jinggoy, Chis, tapos si ganyan. Para silang magkakakoneksyon, magkakaibigan, no? Tapos lang na Senate hearing na merong CCTV footage ang aktwal na pagpunta sa kanyang bahay ng mga alipores di umano ni First Lady Liza Marcos. Pero ang problema is connected lahat ng mga nasa Senate kay Kumar, maraming mabubulgar. Kaya kung sirain na lang ni Senador Jinggoy Estrada si Morales ay may halong gigil, halos kagalamay ni Marcos ang mga involved. Ngayong umaga lang din, nag-post si Sas Rogando Sasot na mag-inventory na kayo sa mga blue folder na nawawala na kay Maharlika na. Sobra na kasi. Kaya dapat talagang mabulgar ang mga lihim na nakatago sa baul. Siguro, yung nagbigay ay umasa at nagtiwala na maganda ang gagawin para umasenso at umunlad ang mga mamamayan pero nabudol din. Tulad ng iba, kung sino ka man, kasama ka sa aking mga dalangin, mabuhay ka. Kaya ito ang naging komento ng mga netizen. Hindi na nila malaman ang kanilang gagawin. Mas matindi pa ang intel ni Maharlika kaysa sa kanila. Ang mga blue folder ay nasa safe na kamay na ni Maharlika. Oo nga, no? Ang titindi talaga ng mga nakukuhang impormasyon ni Ma'am Maharlika, no? Talagang isinisiwalat niya talaga. At etong si Jinggoy kasi, talagang napaghalataan siya kasi sa klase ng pag-iimbestiga niya. Parang talagang gigil na gigil, may halong gigil ang pag-iimbestiga niya kay Morales. Hindi siya yung parang natural na nag-iimbestiga lang. Kasi kung nag-iimbestiga ka, hindi lang si Morales ang tututukan mo, yung tatanungin mo. Halos lahat ng nandoon na nai-involve is uusisain mo yun. Pero ang nangyari, talagang tutok na tutok lang siya kay Morales at talagang parang may halong gigil, inis, kumbaga. At pinaratangan niya agad na puro kasinungalingan ang sinasabi ni Morales, yung mga testimony ni Morales. Dahil nga naman daw na malalaki ang pangalang na idadawit ni Morales.
Ibig bang sabihin na nasa kanya na din ang mga pictures? Sobrang talino ng nagbigay ng files kay Maharlika. Hindi po mawawala ang original files. Nasa CapeSaping to preserve the evidence because alam ng tao yon kung ano ang mangyayari if tinanggal yung mga confidential files sa PIDEA. For the truth, for ordinary Filipinos, kahit anong gawin nilang pagmamanipula, lalabas at lalabas ang katotohanan. Paano kasi? Ang isang mali ay tatabunan ng isa pang pagkakamali, kaya nagkakapatong-patong na. Watch ko nga kagabi yung usapan nyo, lahat ng record na kay Maharlika na, mapasinado at Congress. CCTV na areglohin ni Kumar at Lam. Kulong, sabi ni Bojon. Good point! Pigain natin si Morales. Morales, sir, if you're watching, baka naman. Baka pwede mo, total, inamin mo naman sa Senado na binabanggit ang pangalan ni Lisa. Ilabas natin ang bonggang-bongga. Ilabas mo na yan. Huwag nyo nang patagalin yung mga conversation na yan. But ngayon, mga kababayan, wala, balik ako dito kasi gawa-gawa kayo ng batas. So ano yun, naglalaro lang kayo dyan? Nagpipitikan na kayo ng mga itlog nyo kasi laki ng botike? Walang bayad, lampayot. Di kaya imbestigahan din si Kumar, imbestigahan din diyan sa Senado, maimbitahan din kaya siya. Ayan Yang si Lisang Bartek. Yung Gorgor, Bartek. Mga giyatay. So, seriously, see that, mga kababayan, kung may mga bata-bata ba dyan nanonood sa akin, mga 18 anyos ba? See, nakita nyo, mga palangga ko, gawa-gawa, hearing in aid of jutang ginimis na legislation, tapos ayaw niyang panagutin ang mga lumabag sa batas. Katulad ni Marcos Jr., kung siya sana ay na-raid, di ba? Allegedly, sumingot ng pulburon, di ba? Allegedly, si Maricel. So, ayaw niyang panagutin yung mga taong ito na nasasangkot. Ang gusto ni Jinggoy panagutin, ang gusto niyang ika-character assassinate, si Morales na hindi naman sumingot ng pulburon. Ginawa lang yung trabaho niya as investigating agent in 2012. It just so happened na siya yung nakapirma doon. Nung inilabas ko yung dokumento, kailangan yung lumabas kasi nag-worry siya, baka daw may lumabas na informante. Tapos bilang senador, si Jinggoy, akusahan pa, nasabihin, ikaw, ganon. Tama ba yan? Tingin ko parang mahirap tong sitwasyon na to. Siyempre, di ba, ang kinakalaban dito is yung administrasyon. Di ba? In-involve yung pangalan ng Pangulo dito Diba? At may mga malalaking pangalang pang nai-involve dito. No, talagang ang mangyayari dito is eto matatagalan to. Etong sitwasyon na to. Kung may ihain agad na ebidensya is ganun agad. 'Di ba? Na mapaparusahan agad. Syempre, administrasyon ang kinakalaban dito. Kung tutuusin. Bali-baliktarin man natin pero mahirap pa din. Lalong-lalo na is hindi naman talaga 100% na bumabaliktad sa administrasyon ang karamihan. Ang nangyayari ngayon is parang mas marami pang sumasama sa administrasyon ngayon. Ang ibig ko sabihin sumasama, pagpalagay natin ito, ang taong bayan, ang ibang taong bayan, syempre ang mga taong bayan ay kampi sa mga Duterte. Di ba? Kampi sa side ng mga Duterte, sa side ni Morales, at meron din namang syempre na kampi sa administrasyon ng mga tao. Di ba? Hindi siya 100% na katulad nung panahon nga ni Apo Lakay na nagparang lahat is nagsama-sama. Ultimo yung mga politiko, mga ganyan, lahat ng taong bayan is nauto ng mga dilaw talaga. Ganun yun, di ba? Lahat nakuha nila. So, ito is hindi pa 100% na nakukuha ng tinuturing na ngayong oposisyon. 'Di ba? Kaya medyo mahirap itong kalagayan na to. Kumbaga parang bumabangga talaga sa pader si Morales dito sa nangyayaring to. Kasi marami pa siyang makakaharap diyan Sigurado 'yan. No? Siyempre, meron pa ding mga solid sa side ng presidente kahit na medyo humihiwalay na ng landas ang side ni VP Sara. 'Di ba? Alam nyo naman, syempre, minsan yung mga alitap-tap, alam nyo naman kung kanino talaga kumakampi. Oo, syempre, umiiwas pusoy. 'Di ba? Palakasan na lang talaga ng loob kung sila ay babaliktad sa kung ano ang administrasyon. Kumbaga, suntok sa buwan yun, yung mangyayaring yun. Ngayon, kung siguro is marami ang makikisimpatya kay Morales, no? Maraming tao ang mahihikayat niya sa mga sinasabi niya at ebidensyang inilalabas niya. May posibilidad na maaari silang manalo o mapatunayan nila yung mga sinasabi nila.
Lalong-lalo na kung may mga bumaliktad sa administrasyon. Kaso hindi ganoon ang nangyayari ngayon. Kaya medyo mahihirapan talaga. Pansin ko lang yon mga katunay. Kasi kapag ikaw bumangga ka sa administrasyon, napakahirap niyan. Yan ang pinakamahirap na sitwasyon sa lahat. Lalong-lalo na hindi mo nakukuha ang 100% na suporta talaga. Visit kayo? Mga giatay. Tama ba yan? Okay. Ano gagawin natin sa mga senador na to? I-wipe out natin silang lahat. Palitan natin. Diba? Yun ang natatangi talagang pag-asa. No, syempre sa mga nag-iisip na, uy, ganyan naman pala yan sila Jinggoy, ganyan naman pala yan. No? Kung gusto nyo talagang maging solid, as in kung gusto nyo na walang ganyan na katulad ni Jinggoy, na medyo parang merong kinikilingan at gusto nyo talaga na maging patas ang mga nag-iimbestiga sa mga ganyang sitwasyon. Kasi 2025, no? Kailangan manggagaling ang mga senador. Alam nyo kung saan galing talaga sa oposisyon. Ngayon, kung manggagaling sa oposisyon ang mga senador na mananalo, may posibilidad na merong maging kakampi si Morales dyan. Diba? Pero kung hindi makakapasok ang mga senador ng oposisyon, no, kasi sinasabi ko ng oposisyon dahil tinuturing na nilang oposisyon ang grupo ng mga Duterte. Sinasabi ng mga di ba, na oposisyon na. Ngayon, kung talagang mapapasolid nila na mananalo ang mga nasa kaha ng Duterte, sigurado na merong makakakampi si Morales. Pero question mark pa rin pala. Diba? Kahit sabihin mong may kakampi, ang tanong dyan, malakas ba ang loob ng mananalong yun na sumuporta sa ganyang klaseng hearing? Lalong-lalo na alam nila na ang involved at ini-involve dyan ay ang presidente. Diba? Napakahirap pa rin sitwasyon yan kung tutuusin. Pwede natin palitan yan. So again, may problema pa tayo dahil sa Smartmatic issue naman sa election. So see this, ganito kalala ang problema ng taong bayan. Kahit gusto man natin mag-elect ng matitinong tao, si Juan, si Pedro ng Barangay 101, 102, na may kakayahan, qualified to be a senator, mas magaling, mas matalino, mas may pagmamahal sa taong bayan. Hindi tayo maka-elect dahil kasabot din ni Lisa Canas ang Smartmatic. But we'll go there. Not, si Atty. Glenn Chong ang eksperto dyan. Okay, balik tayo dito. Ay, hindi pa pala balik. Okay, anong title natin? Kalahating milyong offer ni Mekos Pulboronic. This is exciting. Mga kababayan, yung sinasabi ni Morales na si James Kumar na sinasabing inuutusan ni Lisa Marcos na allegedly daw, well, sabi niya, naka-record dito. Alam nyo sandali lang po, Ma'am Harlika. Alam nyo, parang naiisip ko mga katunay, sa akin lang kung ganito lang kagulo yung nangyari, no? Saan si Lenny na lang? Napindot ko tuloy balakpak. Hindi kasi ang gulo eh. Diba? Nakita naman natin, diba? Ang tatag nito, talagang hindi matitinag, Marcos, Duterte. Diba? Ako talaga gusto ko sila, kaya binoto ko sila eh. Umaasa ako sa kanila talaga. Pero hindi ko alam na lalala ng ganito. Parang mas malala pa sa problema ng mga dilawan yung nangyari. Oo. Parang isip ko, si Lenny nanalo. Siguro hindi magkakaganito. Puro kaembangan lang yung mangyayari. Ganun lang. Presidente natin, ganito, puro ganun lang. Wala nang mga ganyang klaseng kabibigat na issue. Siguro. Kaya sinasabi nila siguro yung mga nasa kaliwa, no? Sige, magganyan kayo, mag-away kayo. Mamaya, nasasawa na sa inyo, sa mga Marcos, sa mga Duterte, yung mga tao, baka iniisip nila, no? Ng mga pinklawan. Si Lenny na mananalo sa susunod. Nako. CCTV niya. Na inuutosan ni Lisa, di ba, nabanggit ako pangalan, Lisa Araneta Marcos Lam, code name niya Lam, may ang tawag sa kanya eh, Lambartek. Okay, inuutosan ni Lambartek. Para makatag-comment ng mga palangga. Okay? Na inutusan daw si James Kumar through this Picoy, okay? Kinausap si Morales na pwedeng aregluhin na lang, In February 2023, last year,
lingid sa inyong hindi lingid. Oh, I think lingid. Lingid sa aking kaalaman, ito palang James Kumar ay inoferan ako. Si Sas ba nandito? You can, Hello? Sas, andyan ka ba? Can you comment? Pwede ka pumunta sa live. Okay, tingnan natin. Okay, tingnan natin baka na si Sas at saka si Pebble sa Lakera. Okay? Anyway, comment lang dyan kung dyan palangga. Okay, ganito. Kalating million, not 500 million, ha? Na yung ngangabels ko minsan, nagiging Bartek din, katulad ni Lisa eh. Lambartek, okay. Ano ba yung Lambartek? Pebrero 2023 last year. Nasa Japan ako, nagpa-cute-cute ako doon ng bonggang-bongga. Alright? Okay, this is my story about Japan. 19, 20, 21, 22. Ano, 20. But anyway, 5 days dapat ako sa Japan. Eh, ang lola nyo, di ba, okay, ang lola Maharlika niyo pumunta ng Japan nang walang, kasi ang bakuna ko isa lang, Johnson & Johnson. One lang, wala na. Ayun, bakit ako nagpabakuna? Dahil sa kajotahan ni Marcos Jr. Yan, kasalanan manghayop. Kasi sobrang pambubudol mo. Dahil nagpabakuna ako dahil sa'yo. Si alam mo yan, Lisa. Nung umuwi ako ng Abril. Okay, dami yung kasalanan sa akin. Okay, mukhang healthy naman ako so far. Okay, so pumunta ako ng Japan. Hinarang ako na quarantine ako for 2 days. 2 days. Yeah, I think 2 days. 2 days or 48 hours. Anyway, na-quarantine ako ng bonggang-bongga kasi wala akong booster. Okay? So, nag-check-in ako sa hotel ng bonggang-bongga. Hindi nyo alam, pero nagbablog pa rin ako. Naka-quarantine ako noon. Hello, ba't ko matasabihin? Ngayon ko lang binuking. Na-quarantine ako. So, for 2 days, 5 days na naman kami sa Japan. So, nasa yung 2 days ko ng bonggang-bongga. 2 days or 3? I think 3 days. Whatever. Okay? Ngayon, mga palangga. Maria Charissa, thank you. Okay, si Palangga. Si Marie Chris Gobrin, thank you, Palangga. Okay. Na-quarantine ako. So, that's, I think, the next day, rumampa na kami sa Japan. February 21, 2023, I will show you evidence. Habang nagla-live selling kami sa Japan, kasi yung kaibigan ko, okay, may mga kakontak-kontak doon sa mga, mga ala-alahas. Shout out kay Let at saka kay Remy, aking Palangga. So, yun ang business nila, nagla-live selling sila. So ako, join, alam niyo yun, di ba? Oh, mine, mine, this is 2 karat, 3 karat, chuchu, nagaganon kami. Hanggang sa may nag-pop up sa cellphone ko. Ayan. Na certain, okay, David Bowie na, okay, pinost yun ni Sase, na bibigyan daw ako ng kalahating milyong piso. Alright? Bibigyan kalahating milyon. Ang cheap naman. Di ba cheap pang? 500,000 pesos kay Ma'am Maharlika, cheap yun. Pero Ma'am Maharlika, kung sa akin, napakalaking halaga na nun. Siyempre si Ma'am Maharlika, alam naman natin yan. Talagang yan, may kaya-kaya talaga yan. Pero sa atin, mga katunay, alokin tayong 500,000, saya-saya na natin. Pero hindi ko sinasabi na, baka mamaya magsabi, oy, BT, 500,000 pala katapat mo. Tumigil ka na dyan sa kakasatsat mo. Bibigyan ka namin ng 500,000 o ganito. Ay, hindi ko ipinagbibili ang aking dignidad. 'Di ba? Kasi ako, ang gusto ko is nagko-komento ko sa kung ano yung nadidinig ko. 'Di ba? Yung mga nasa saloobin ko ay nai-voice out ko. Ganun 'yun. 'Di ba? Ang may prinsipyo, 'di ba? Pwede naman natin pag-usapan yan off-air. Joke lang! Kaya kitang tapalan ng kalahating milyon siya rin. Joke lang yun, napamaniwala kayo. Daming manghingi. Etos lang yun. Okay? Konting yabang na tayo ng konti. Sila ba pwede magyabang? Okay. Anyway, eto na. So itong kalahating milyon na ito, in-offer ng bonggang-bongga sa akin ng random person na hindi ko naman kakilala. Alright? Hindi ko siya kakilala. Ngayon mga kababayan, minessage ko kay Sas at saka kay Pebbles Talakera. Okay? Ngayon, eto na mga chika. Hanap ko ang facture dito, ha? Okay, hinahanap natin ng bonggang-bongga. Alright? So, nandito, nakasave. Okay, ng bonggang-bongga. Ito na. Okay? Pinost ni Sas. Ito si David Bowie. Bowie. Okay, ito Pinost siya ni Sas. Ayan. Nakita nyo yan? Napakita ko yan. Yan yung picture na yan. Ayan si James Kumar. Okay? Pero ipapakita ko siya. Okay? Mamaya na yan. Pakita ko lang yung ebidensya. Habang tumatagal, may iba't ibang pangalang lumalabas. May iba't ibang mga tao na nire-reveal dito. No? Habang tumatagal, sino pa kaya yung mga lalabas sa mga susunod?
Nako. yung date. Hindi ko kilala si James Kumar. Okay? Hindi ko siya kilala sa buong okay, February 21, 2023. Ayan, nakita nyo tong date. Sinend to sa akin nang nag-message sa akin kung sino ang gustong magbigay ng kalahating milyon. Habang nagla-live kami, sabi ko pa nga actually, tinake down kasi nila yung Maharlika ko tsaka Maharlika Bodjakera nando doon Hinanap ko bago tayo mag-live. Ang sabi ko, bakit naman ako bibigyan? Ano yan? Suhol? Sabi ko, sino yung magbibigay? Live yun habang nagsasalita ako. Kasi lumabas sa sa message, di ba? Habang nag-live kami, lumalabas, Miss Maharlika, may gustong Indian community na tutulong sa iyo. Ganito, ganyan. Sabi ko, Indian community? Ano bang ginawa kong kabutihan sa Indian community? So, ganun lang sinabi. Yun nga, sinasabi ni Ma'am Maharlika, parang pinalabas na parang may magbibigay ng tulong galing sa Indian community. Ba? Tapos nagtaka nga siya kung bakit siya bibigyan ng tulong. 'Di ba? Hindi naman kasi parang iisipin mo hindi naman charity si Ma'am Maharlika na 'di ba yung pinapakita na ibig sabihin tumutulong sa mga ganon, 'di ba? Kasi talagang political vlog siya no? Talagang bumabanat siya sa mga politiko. Kaya magtataka ka talaga, ba't mo kang bibigyan ng tulong para? Kasi 500,000. Although I did not say anything bad about Indian community, basta bibigyan ako ng kalahating milyon. Kaya, yung nabitawan kong salita during that live, sabi ko, ano yan, suhol? Sino ba yung mga yan? Pero actually, talaga lalabas doon. Isipin mo, ano yan, suhol? 'Di ba? Kasi, alam naman nila, iba ang content ni Ma'am Maharlika. Tapos, makakatanggap ka ng gano'n na tulong. Ba't mo ko tutulungan? Siyempre, alam naman natin, may kaya-kaya si Ma'am Maharlika. Tapos, tutulungan pa. 'Di ba? Doon pa lang, syempre, magtataka na si Ma'am Maharlika sa ganun. Dapat sa mga katulad namin kayo tumatawa. Joke lang. Ay, mga katunay, baka ano isipin nyo sa akin, ha? May binibigyan lang natin ng konting kasiyahan. Engage ako dito. Tapos sabi ni Miss Maharlika, bibili kami ng alas. At itong itong taong nag-message sa akin, nag-mine pa nga. Yung mga nakapanood ng live na yon, nag-mine pa 25,000 worth na alahas, hindi naman binili ng yawa. Hindi tuloy nakabenta yung mga kaibigan ko. Okay, here. Ito yung date ng picture. Okay, ito yung papakita natin ng bungay. Ayan, February 21, 2023. Ayan po, yan binessage sa akin, yan po siya, sabi ganon. Yan yung magbibigay daw. Ayan, Manjinder James Kumar. Ayan, sinend yung picture kasama si Lisa. Okay, pakita ko sa inyo na February 21 yan. Okay? Okay. Ayan Ayan, picture. Gagalawin ko para maniwala kayo ng bonggang-bongga. Ayan. Ayan yung mga alahas, nakita nyo? Yung mga binenta-benta namin. So, nagsasabi ang lola nyo ng totoo. February 21, yan may message sa akin. Then, ito, sinend sa akin yung mga picture na ayan, kasama si Lisa. Ganyan. Pero during that time, binubojak mo na to si Lisa. Kaya sabi ko, putang ina, kaibigan to ni Lisa. Suhol to. Diba? Suhol to. Yun ang sa mind. So, parang sinasabi dito ni Ma'am Maharlika na parang suhol para siya ay tumahimik na. 'Di ba? Kasi nga alam natin is kontra talaga sa administrasyon si Ma'am Maharlika. No, talagang matitindi yung ginagawa niyang banat sa First Lady, sa presidente, talagang rekta kung rekta. No? Talagang hindi siya nag-aalinlangan sa mga sinasabi niya. So, ang nangyayari parang nagiging suhol. 'Yun kasi nga babayaran ka o bibigyan ka ng tulong. Pero alam naman nila na may kaya to si Ma'am Maharlika. Bakit mo bibigyan ng tulong kung may kaya yung isang tao? Kung meron ka ibibigay na tulong, dun talaga sa mga naggagawa ng mga charity. Gaya nung nagbibigay ng mga tulong sa kalsada, 'di ba? Kung may mga content na ganun, 'di ba? Pero kung mag-iisip ka, bakit mo ko bibigyan talaga ng tulong? 'Di ba? Kung may kaya-kaya ka naman. Ang nasabi ko during the time, so ito, para makita ko sa inyo ebidensya na nasa Japan ako, nasa Japan Laboratory Tech. Yan, nagbiga din kami dyan ng mga palangga ko. Ayan, kaibigan ko. Ayan, February. Nagiga-iga kami dyan. Ayan. Anyway, so yun. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre narinig natin ang boses na nagmula kay Ma'am Maharlika. Ano ba yan? May bago na namang pangalang nai-involve dito sa ganitong usapin at may nadagdag na namang karakter dito sa ating telenovela. Talagang sinusubaybayan ko to kung ano ang mangyayari sa mga susunod na kabanata. No? Ganun na lang nangyayari sa atin mga katunay. Tayo'y sumusubaybay na laang. Ayan, comment na po kayo sa comment box mga katunay sa inyong mga nais sabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.